Kamusta? Ito ay isang scripted drama with analysis podcast na pinamagatang Hating Karanasan, Hating Katuwiran. Ang mga karakterang nabibilang ay sina Kay, isang working student, observant at critical thinker. Si CJ, isang manggagawang kontraktual, realist, may hinanakit pero may pag-asa. At si Jeru, isang community volunteer, advocate at nagbibigay ng analysis at paliwanag. Kumusta? Welcome sa podcast drama na ito. Ako si Kay, isang working student. Dito, hindi lang tayo makikinig ng kwento, kundi pag-uusapan din natin kung ano ang ibig sabihin ng mga karapatan, lalo na ang karapatang pangkabuhayan at katarungang panlipunan. Ako naman si CJ. Hindi ako expert, pero araw-araw kong dala yung bigat ng pagiging kontraktual. Wala kasiguraduhan sa trabaho, pero kailangan kumayo. At ako si Jeru. Volunteer ako sa isang community program. Ako ang magbibigay ng analysis habang dinadala natin ang mga karanasang ito sa mas malalim na pag-unawa. Handa na ba kayo? Tara, simulan natin ang paglalakbay sa mga karapatang minsan ay nakasulat lang sa papel pero hindi pa rin ramdam ng karamihan. Alas 5 pa lang ng umaga, nasa terminal na ako, na para makapisado ko na ang bawat tunog ng jeep at sigaw ng kontraktor. Kontrakwal lang ako sa pabrika. Ibig sabihin, kahit 10 taon ako magtrabaho, wala akong kasiguraduhan. Isang sakit lang, wala na agad akong sahod. Maitanong ko lang, CJ, paano kung magkasakit ka ng matagal? Simple. Wala akong kikitain. Wala rin tutulong sa akin. Kumbaga, kapag hindi ako nagtrabaho, hindi kami makakakain. Ito ang sinasabi nating kakulangan sa security of tenure. Oo, may trabaho, pero hindi garantisado. Apektado nito hindi lang ang mga manggagawa, kundi ang pamilya niya. Ang karapatang pangkabuhayan dapat ay nagbibigay ng proteksyon. Pero sa sitwasyon ni CJ, parang nakatali siya sa isang lubid na pwedeng maputol anumang oras. Tama ka. Minsan iniisip ko, bakit ba kailangan kong pang makiusap para sa karapatan na dapat naman ay para sa lahat? Masakit marinig pero totoo. Hindi ba nakasulat sa batas na may karapatan tayo sa desenteng trabaho? O okay, nakasulat yan sa Universal Declaration of Human Rights. Pero ang problema, iba ang teorya sa realidad. May agwat sa nakasulat at sa nararanasan. Alam nyo, working student ako. Umaga nasa klase, tapos hapon hanggang gabi, crew sa fast food. Minimum wage, minsan nga yung sahod ko parang dumadaan lang. Pamasahe, pagkain, bayad sa kuryente, tapos wala na. Grabe. Parang kinakausap mo lang yung pera, tapos bigla na lang siyang nagla. Tama. At minsan kahit anong sipag mo, kulang pa rin. Tapos may mga klase ako na hindi pumapasok kasi wala na silang pang-tuition. Iyan ang tinatawag na cycle. Kapag kulang ang kabuhayan, naaapektuhan ng edukasyon. Kapag hindi nakapagtapos, mas limitado ang oportunidad sa trabaho. At kapag limitado ang trabaho, babalik ka na naman sa mababang kita. Paulit-ulit lang. Kaya nga minsan naiisip ko, paano kami makakaangat kung mismo ang sistema ay parang laging nakaharang? Okay, naiintindihan kita. Ako man, hindi nakapagtapos, kaya hanggang kontrakwal na lang ako. Pero minsan naisip ko rin, baka kung nabigyan ako ng pagkakataon, baka iba rin na ang akin naging landas. At dyan pumapasok ang konsepto ng katarungang panlipunan. Hindi ibig sabihin pantay-pantay lahat ng bagay, pero dapat lahat may patas na chance. Parang sa pagkain, hindi kailangan lahat ng plato ay puno. Pero dapat lahat may plato at may makakain. Several labor groups expressed disappointment after President Ferdinand Marcos Jr. delivered his fourth State of the Nation address on Monday, July 28, saying he failed to address labor's key demands. Trade Union Sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa, Partido Manggagawa, and Federation of Free Workers point out that Marcos once again ignored the proposed legislated wage hike just like he did in his 2024 SONA. Workers keep on pressing for a legislated wage hike of 200 pesos
as well as the passage of the Security of Tenure Bill, but to no avail. In Rappler's special SONA coverage, Kahapon, FFW may Vice seminar daw President tungkol Julie sa Stainless karapatang says, pangkabuhayan. after the speech, Oo, maganda pakinggan. Pero parang malayo sa realidad. Karapatan? Kung karapatan talaga, bakit parang kailangan ko pang ipaglaban araw-araw? Kasi hindi sapat na alam lang natin. Dapat may implementasyon. Dapat nararamdaman sa komunidad. Ang katarungang panlipunan ay hindi lang teorya. Dapat may konkretong programa. Trabaho, edukasyon, kalusugan, at proteksyon. Pero Jeru, sa totoo lang, parang mabigat isipin. Ang dami-dami pang kulang. Tama, minsan nga parang nakakapagod na umasa. Pero naisip ko rin, kung hindi tayo kikilos, mas lalo tayong mawawalan. At dito pumapasok ang papel ng gobyerno at komunidad. May mga programa, oo, pero hindi sapat. Kailangan mas malawak, mas inclusive. Kasi kung hindi pantay ang oportunidad, hindi rin pantay ang kinabukasan. Alam nyo, minsan naiinggit ako sa mga regular na empleyado. May benepisyo, may sick leave, may maternity o paternity leave. Kami, para kaming spare parts kapag luma o napapagod, papalitan lang. Magkano na nga ulit sahod mo kada araw? Depende pa kung may pasok. Kapag walang order ang pabrika, wala rin akong kita. Minsan minimum, minsan kulang pa. Tapos may bawas sa tardiness kahit 5 minutes lang. Pero pag na-delay ang sweldo, wala kaming habol. Parang kahit anong sipag mo, makadali ka pa rin sa takbo ng kumpanya. Exactly. At hindi lang ako. Ang dami kong kasabay. Mga nanay, tatay at breadwinner. Tapos kung mapalitan kami bukas, wala man lang paliwanag. Naglag ka kaagad sa listahan. Ito yung problema sa kontraktualisasyon. Yung tinatawag na ENDO o end of contract. May trabaho nga, pero walang seguridad. Kaya kahit ilang taong ka na nagpapakahirap, tinatrato ka pa rin na parang panandalian lang. Ang epekto, walang stability, walang benefits, walang chance magplano ng kinabukasan. Totoo yan. Minsan naisip ko kailan ako magkakaroon ng SSS, PhilHealth o kahit simple din. Parang hindi mo na nga iniisip kung lalaki ang sahod. Iniisip mo na lang kung sasapat ba ito para ka magbayad ka. Ang karapatang pangkabuhayan ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng trabaho. Dapat kasama ang tamang sahod, benepisyo at respeto. Kasi kung hindi, trabaho lang yan, hindi kabuhayan. Sana dumating yung time na hindi nakabado kapag naririnig ang salitang end of contract. Kapag pinag-usapan natin tong mga bagay na ito, hindi lang pala ito personal issue, systematic talaga. At kung systematic ang problema, dapat may systematic ang solusyon. Policies, enforcement, at boses ng mga manggagawa. Lahat yan ay kailangan. Kung sakaling may pagkakataon, gusto ko lang ng isang kinabukasan na hindi ako pipili sa pagitan ng pag-aaral at pagtatrabaho. Ako naman, simple lang, trabaho na may kasiguraduhan. Yung hindi ako natatakot bukas na baka mawalan ako ng kita. At ako, pangarap kong makita ang lipunang hindi nagsasabi ng swerte ka, kundi nagsasabing karapatan mo yan. Kasi ang kabuhayan ay katarungan, hindi dapat para sa iinan lang, kundi para sa lahat. Sa huli, ang tanong, paano tayo makakatulong sa pagbabago? Pwede tayong magsimula sa maliit at pagiging mulan, pagkakaisa at pagtulong sa isa't isa. At sana, darating ang panahon na hindi na natin kailangan pag-usapan ito bilang pangarap, kundi bilang realidad ng isang makatarungan at maunlad na lipunan.